kung ano po yung mga na-receive nyo, sana po isabuhay po natin. Not only me, but also all of us here. Kaya po, talagang napaka-bless natin lahat. Bago po lahat, tayo po mag-pray muna sa ating Panginoon sa araw na to. Tayo po yumuko para sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na to, Lord, na kami po ay blessed na blessed inyo. Nakita po namin kung paano po gumalaw ang inyong Espiritu, Lord, ang inyong Holy Spirit, Lord. Nadawa po namin ito. Bagamat marami pong sagabal sa aming pong pag-aawitan, pero talagang dumadaloy po ang Espiritu, Lord. Yes, Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat po sa amin lahat ito na nakatala po dahil ito po ay isa pong opportunity para pong makakarinig ng inyong salita, Lord, ng inyong pag-aawitan, Lord. Ang pag-aawitan po namin, Lord. Lord, sana po, Lord, ako po ipuin nyo, bulungan niyo po ako, at masabi ko po sa harapan nito. Ako po yung nagsusumama, Lord, sa inyo, Lord, na ibigay niyo po ang pinakamataas po na may bibigay po na para sa inyo, Lord. Alam ko po, Lord, this is the time now to speak to the all communication, Lord. Dahil nga po, kailangan po natin ibahagi kung ano po yung nasiliwan po sa amin bilang po tagapagturo, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa lahat nito, Lord. At ito po yung aking pong itinataas sa inyo, Lord. At itinalangin ko sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen po. Tumulo si punto Ang ating pong topic ngayon is purpose of faith, necessary process, and why the tribulations and persecution come. Ang main reference niya is Jeremiah chapter 1 verse 9 and 10. Ito po ay maganda pong verse na sa akin, reveal sa akin sa araw na ito. Actually, wala po akong tulog kahapon dahil kailangan ko siyang isalain at kailangan pong meditate sa ating Panginoon para maisabi ko po kung anong po dapat po masabi sa inyo. Dahil nga ito ay very important things. Ano po yung important things? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay isa pong bagay na nagbubusik sa ating espiritu para po ang ating espiritong patay ay maging mabuhay po. Ay po ibig sabihin nun. Kaya kung wala tayong salita ng Diyos, tayo po ay hindi mabubuhay bilang tao sa araw na ito at sa mga darating na araw po. May mga bagay na titinan po ng ating Diyos. Meron po siyang dapat gawin. Kailangan po na sa ikataparan ang pangako at may mga bagay tayo na dapat malaman. Ito po ay yung Jeremiah 1:9-10. Ano po, number, then, ate, ano po? Yung verse po. Sa sunod natin. Yan. Jeremiah 1:9-10. 9. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and plant. Ano pong sinasabi doon? Ito po ay sinulat po ni Prophet Jeremiah. It was written 600 years before Christ. Sa Biblia po, pinapaalam ng ating Diyos ang kanyang kalooban, ang kanyang layunin. Siya po ay pumipili po ng tao. In the Old Testament, pinili siya at mga propeta. Sino po siya? Siya po si Jesus Christ. Para maisulat ang kanyang pangako at gamitin. At yun din naman sa panahon ng katuparan. Pipili siya ng tao para ipaalam kung paano niya maisakatuparan ang kanyang pangakong ito. Kaya huwag tayong
magduda kung meron mga taong darating sa panahon po ng ating yun. Although yung taong yun magpapersecute, pero kung tayo po ay mag-verify, kung tayo po ay magsasaliksik, kung tayo po ay bibigay po ng diligently sa ating pagbabasa ng Bible, malalaman natin kung siya po ay totoong taong darating. Yung tao pong darating, hindi siya si Jesus Christ. Yung tao pong darating ay isa pong tao na magbibigay sa atin ng salita ng Diyos. Dahil si Jesus Christ ay patay na. Wala na siya. It's already spirit. Kaya may darating na tao. Kaya yung tao na yun, siya ang magbibigay sa atin ng salita. Dapat po natin tanggapin na ngayon po hindi na tayo dapat tumingin dun sa old traditional law ng nangyari noon sa Old Testament. Dapat po tayo tumingin yun kung ano po yung hinaharap. Dahil tayo po ay siya na hinaharap. Maswerte po tayo dahil inabot natin itong generation na to. Pero ang nakikita ko sa panahon ito, wala pong nagpapahayag kung ano po nangyayari ngayon. Puro po galing sa Old Testament ang nangyayari. Puro po ang nangyayari is commentary. Puro po ang nangyayari is nagkakaroon po ng tinatawag na one-stop na tinatawag. Na dapat po natin isipin na ang lahat ng ipapahayag natin ay galing sa Bible. Dahil ang Bible ay standard. Pag tayo nawala sa Bible, ibig sabihin nun, it's a lies. Kasi mali yan. Pagdagdag ka, ganun din. It's a lies at kasalungan. At kasinungalingan. Amen po? Hello? Ano tuloy ba tayo? Amen po. Ang sabi po doon, inside the Bible, mayroong prophecy and fulfillment. During the time of prophecy, pumipili ang Diyos ng kanino ibibigay ang pangako at pagtutupad. Pinipili siya para ipahayag ang katuparan. Ito ang duty niya at ipahayag sa mga tao at ito ay binasa natin sa verse na sinabi na now I put the word on your mouth and I appoint you over nations and kingdom. Ang tungkulin niya ay ano po? Ano po ang tungkulin niya? To uproot, to tear down, to destroy and overthrow, and lastly, to build and to plant. Ang ganda po ng mensahe po ng ating Panginoon. Dahil po, tinatanggal niya kung ano po yung hindi dapat lahat po ng mga kasamaan, tinatanggal niya at kasinungalingan. At ito po ay tinatapon niya. At after nun, bibigay siya ng bago ng kanyang panahon na ang lahat po ng tao ay maging mabuti na. Ano yung isipin po ng to uproot? To uproot means weeds. Ano ba yung weeds? Ito po yung damo. Damo. Kung makita niya po sa isang field, meron pong damo, mabubunutin, dahil siya po ay wala pong silbi. Kaya kailangan siya bunutin. In other words, ito po ay is only literal. Pero po ang uproot po meanings, ang weeds po ay meaning is kasinungalingan. Ito po yung nagagaling po kay Satan. Kaya po ito po ay tatanggalin ng ating Panginoon. At after nun, he has to plant the truth. Masabihin niya po kung ano po yung katotohanan. And then, after that katotohanan po, at pag ito'y winasak niya na, may tatayong bago to build the home of the heart in which the Holy Spirit will live. Meaning, mananahan na ang banal na Espiritu sa ating, kung may lagay natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Sino po ang dumating as a result ng prophecy na ito? During the prophecy, ito po ang gagawin ni Prophet Jeremiah. Na ang appointed task niya po
is to uproot, destroy, overthrow, meaning po, siya po yung maghahatol. Siya po maghahatol ang mag-judge. At to build and plant, siya po ay mag-recreate. The first coming po, Jesus Christ appointed task. Ano na po? Next slide po. May dumating 600 years later. Ang dumating po ay walang iba, hindi ang ating Panginoong Kristo. At ito ang naging appointed task. Dumating siya para tuparin ang pangako ng Diyos. Pero marami ang naghasik na katuluan sa puso ng mga Hudyo. Sa puso po ng bayan ng Diyos, meaning po sa bayan po ng Diyos, meron po naghasik ng kasamaan. Marami pong iba't ibang sekta, puro kasinungalingan. Kaya sabi ni Jesus, you will know the truth and the truth will set you free. I am the way, the truth, and the life. Before dumating ang ating Panginoon, mayroon bang katotohanan? Wala po. So mayroon kasinungalingan na kailangan bunutin sa mga tao na dapat yung katotohanan. Alin ang katotohanan? Ang katuparan na dumating ang lumang tipan at siya'y pinili po ng Diyos para sa mga propeta upang tuparin ang pangako ng ating Diyos. Tinanggap po ba ng tao? Hindi. Kaya po siya ay nangako na muling magbabalik. Meron pong propesya at ito po ay ang ito po ang second coming. The province pastors appointed task. Kaya dumating ang second coming na after 2,000 years ago, ito po ay ang propesya. Meron dapat darating na the same po ang gagawin to uproot, to build, and everything. Actually po, kung makikita niyo po yung, pwede makita po yung Revelation 1. Revelation 1 po. Para po maintindihan po natin. Kasi tayo po ay nasa, end times, 6,000 years na po tayo. Dapat maintindihan po natin kung ano po yung nilalaman. Kasi kung ano nangyayari, may mga katuluan sa Biblia na receive po that last 2 years ago regarding the eschatology. Ang titulo sa eschatology, honestly po, kasi yan. Na-receive ko puro literal, puro physical. Kaya po tayo dapat, huwag tayo matakot kung ng Revelation. Revelation po ay pag-asa. Pag-asa po ng nating lahat upang tayo po masagip sa kasalanan. And po, Revelation 1 po. Revelation 1, ano po? 1 lang po. 1. Revelation 1. Iyan ko sa inyo kung ano po yung aking pong sinasabi sa Revelation 1. The revelation of Jesus Christ that God gave Him to show His slave what must quickly take place, He sent it and signified the truth. His angel. Kasi that time, si Jesus Christ, ngayon, Jesus Christ ay wala na, Spirit na lang siya. Kaya niya bibigay yun. Actually, galing mula sa Panginoon, sa ating Diyos, sa God the Father, yung scroll na salita, it's a parables. Ito po ay nakatago. Ito po ay ibibigay niya sa ating Panginoong Jesucristo, and then ibibigay niya doon sa angel, at ibibigay niya sa kay John. Si John din po ay wala na rin si John. Right? Si John the Apostle, wala na rin siya eh. Ano pong mangyayari? During the time of 2,000 years prophecy, si John the Apostles, bakit siya tinapon sa Patmos? Meron siyang gagawing misyon. Ang gagawin niyang misyon is to prophesize. Kaya po nabuo ang Book of John dahil sa kanya po. Kaya po, tayo po ay malaman natin kung bakit tayo na dito ngayon. Dahil po, nangyari po noon na ang tao po, mismo ang Israel po, ang bayan ng Diyos, siya po ay binitrade. Hindi siya kinilala. Bakit? Ang tingin nila is, siya na siya karpintero. Karpintero. Tapos, bilang siya sumulpot. Samantala yung mga Pariseo, mga Sadducees, sila po yung mga galing sa sarili nila.
Pero ang kanilang kagalingan po is only ang knowledge. Wala pong understanding. Wala pong wisdom, wala pong galing sa Panginoon natin. Kaya po, ang Diyos natin ay nagkaroon po ng John. Actually, wala po sa Bible ng New John, pero sa atin po, ito po ay tinatawag na New John dahil si John, the Apostle, ay patay niya, mayroon pong flesh na darating. Ito po ay ibibigay sa inyo na lang. Kayo na lang kung bahala ang magsiksik. Pero sa akin po, may nangyari na po. Pero kayo kung mag-verify, ayaw kong magsabi, baka ako po ay i-persecute ninyo. Amen po. And then po, next ano po? Zechariah 12:1, it's about of recreation of our spirit. Sinabi ng Diyos na tayo ay malilikha sa awangis niya. Nakalarawan niya dahil tayo ay kabilang sa mga palataya. Pero, bakit tayo umaatin ng church? Bakit mo tayo umaatin po ng spiritual activities like Bible study, prayer meeting, and other fellowship po, at even study of theology and everything? Bakit mo tayo nag-pray sa ating Panginoon at humingi ng repentance? Ano po yun? Bakit po? Bibigyan ko kayo ng isang gift para sa akin kung sino makakasagot sa inyo. Sino po? Ate Ivy. Bakit po tayo nagsisimba? Bakit tayo nag-aan sa ating Panginoon? Nag-pray? Bakit tayo nagiging diligent po sa pagbabasa ng Bible? Bakit tayo ina-absorb ang salita ng Diyos? Bakit po natin siya sa buhay ito? Ano pong dahilan? Para sa akin, Kuya Ferguson, diba sinabi dun sa salita ng Panginoon na, dun sa Matthew na, yung tao hindi lang nabubuhay sa physical na pagkain, kundi sa salita na lumalabas sa bibig ng, kundi sa salita, sa buhay na salita, which is yung Bible. So kasi pag sinasabi natin na iniibig natin yung Panginoon, na mahal natin yung Panginoon, paano natin malalaman na mahal natin ang Diyos kung wala tayong alam about sa Kanya? Amen, yes. So paano natin malalaman yung mga promises niya, yung mga gusto niyang gawin sa buhay natin kung wala tayong alam? Kung, for example, hindi tayo nagbabasa ng Word of God, hindi tayo nag-a-attend ng ganitong gawain, ng Bible study. In short, pag may problemang dumating sa buhay natin, wala tayong Diyos na pinanghahawakan. Kasi hindi natin alam yung mga promises niya. Ano po yung objectives? So yung objective talaga is malaman natin kung ano ba talaga yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ano po? Mas higher pa. Mas higher pa. Maging follower po tayong lahat ni Christ. Mas higher pa dun. Makapunta tayo sa heaven. Amen! 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 Ano pong dahilan? Bakit tayo nandito? Para po tayo ay makapunta sa kingdom of heaven. At isa pa, para marating natin ang eternal life. Kaya kung ating objective dito, bakit tayo nandito? Dahil magkaroon tayo ng pera o something, o dahil magkaroon tayo ng tawag dito, tayo magiging tanyag, tayo magiging parang sasambahin ng iba. No. We are here to enter the kingdom of God and to receive the eternal life. Ayun pong dahilan kaya tayo nandito. Kaya po ako nandito dahil ayun pong dahilan. Amen po ba? Naintindihan po natin? Amen po, meron sa akin. ayun po yung dahilan. Kaya po tayo, huwag tayong tingin sa material na bagay. Dahil ang material na bagay, pag tayo po inuwala rito, wala na rin yun. Tingnan niyo po si Steve Jobs. Tingnan niyo po si Joe Mungwe. Tingnan niyo po si Henry C. Mayayaman na tao yan, mga tanyag. Pero saan sila ngayon? Nasa hubay sila ngayon. Di ba po ba? Ako bilang isang worker sa isang company, dati, ang iniisip ko noon, kailangan meron ako ng pera,
kailangan ako magkaroon ng ganitong bagay, everything. Pero during na pumasok ako sa Saudi Arabia, kaya tayo pong lahat dito, blessed na blessed po tayo dahil tayo po yung nakarating sa Saudi Arabia. Bakit kamo po? Dahil dito natin makikita at marireceive ang salita ng Diyos. Dahil sa Pilipinas, honestly, wala. Kaya ang swerte po natin. Kaya tayo nandito, hindi lang para magtrabaho, kundi tayo ay magpakabusog sa ating salita ng Diyos, ang ating Panginoon. Dahil ito po ay dadaling sa ating katawan, pupunta sa ating puso at isipan. Amen po ba? Kaya dapat nga po tayo nandito, it's about time na. It's about time na. Hindi dahil ako 50 years old na, si Pastor Roger, 52 years old na, si Pastor Joel, ilang taon na rin. Hindi lang po kami. Marami po. Actually po, ako po natutuwa dun sa pinagalingan kong Vision Center. Kala niyo po ba, mga dalalang binata pa. Sabi ko, ba't ka nandito? Mga ganda ng profession niya, meron dong accountant, meron dong teachers, meron dong doktor pa nga eh. Pero ang nangyari sa kanila, ba't kayo nandito? Nandito kami para sa ating Panginoon. Nandito kami para ma-receive namin kung ano yung salita ng Diyos, the word of truth. Imagine, walang bayad yun. It's all voluntary. Tinuturuan kami, voluntarily. Walang bayad. Samantalang dito, may mga bayad pa. Yung sa Leeds, may bayad. Grabe, ang laki ng bayad. Pero dito sa katawan ng inaano ko, walang bayad. Take note, meron pang portal. May portal pa. Kaya kung sa inyo, kung sino po interesado, sabihan lang niyo po. Sa atin, gusto mo siya yung sa amin. Ganyan po. Ayun pong dahilan, dahil po sa kingdom of heaven at eternal life. Pero may mga proseso po tayong gagawin doon. Para makamit natin ang kingdom of heaven and eternal life, dapat tayo ay maging, number 1, being born again. Number 2, ano number 2? Growth process. And number 3, faith and perseverance. Nung naalala po ng linggo, sinasabi ng ating Kuya Jonathan about born again. Born again is not a religion, it is right. Pero i-emphasize ko lang sa inyo, bakit po be born again? Born again is a one spirit being born again to become God's child through God's word. Kailangan tayong ipanganak muli yung ating espiritu upang tayo ay maging anak ng Diyos gamit ang kanyang binhi, binhi, ang kanyang salita. Kasi kung tayo po ay nananalitay sa atin yung mga salitang wala naman sa Bible, hindi po tayo makaka-receive ng salita ng Diyos. Hindi po dadali sa atin ang salita ng Diyos. Bagkus ang mangyayari, tayo ay nasa kaaway. Imagine po, tayo po yung mga inosente, tayo po yung walang alam. Pero kung tayo po yung nakaka-receive ng hindi magandang salita ng Diyos, hindi magandang salita ng Diyos, anong mangyayari? Tayo po ay makasalanan pa rin. Kaya, in order to become being born again, tayo po ay makareceive ng binhi ng Diyos. Ito ba salita ng Diyos? Number 2 po, growth process. This is the process in which one grows by drinking God's word, which is divine milk. Di ba tayo, especially po sa mga bago po, pag bata ka, ang ininom mo is gatas, right? Pag kumain ka ng solid na pagkain, di ba machuchok ka? Magulunan. Pwede mo ikamatay. Kaya for the first po natin dapat, tayo po ay makareceive ng salita ng Diyos through BB. Ano yung BB? It is a basic Bible. Kaya po, tayo po sa Bible study, ang inuuna pong inano is yung basic Bible. Kasi hindi natin marireceive kaagad eh. Hindi natin mauunawaan kung ano yung sinasabi ng Bible pag tayo po nandun sa deeply na. Kaya dapat tayo dumaan doon sa basic Bible para malaman natin sunod-sunod
ang pagkakataon na ito. Kaya po, ang aking sinasabi sa Revelation is only pahapyaw lang. Because if I give you all the revelations, hindi niya maintindihan, hindi niya maunawaan. Kaya po ginawa ng Panginoon yun, sinil niya yun eh. At ang salita na yun, sa darating na panahon, ito po yung mauunawaan natin. Pero, kung tayo po ay diligently po nagbabasa ng Bible, kung tayo po ay umahali ng mga gawain, prayer meeting and everything, in even the what they call this theology class of everything, nagkali sa Panginoon, tayo po ay uunlad. Ang uunlad ng ating kaisipan, ang ating knowledge and faith and understanding sa ating Panginoon, sa kanyang salita. Kaya po, pag tayo po nasa divine milk lang, hindi po dapat yun. Dapat tayo po mag-grow. Meaning to say, dapat tayong kumain ng solid food. Dahil ang solid food po, ibig sabihin, tayo po itong tumanggap ng salita ng Diyos gradually, from elementary to introductory to intermediary hanggang advanced. Hindi pwedeng tayo palagi lang dito nakikinig. Yan po ba? Kasi kung makikinig lang tayo dito sa gawain, makakasig tayo, yes. Pero kung hindi tayo magsasaliksik, hindi tayo magbabasa ng Bible, hindi tayo atin ng Bible study, hindi tayo atin ng mga any kind of learning study sa ating Panginoon, it's useless. Hindi natin malalaman kung ano yung tama at mali. Hindi natin madidiscern kung ano yung tama at mali. Kaya po tayo nandito sa bahay panambahan, ito po ay hubugan natin. Kung tayo po may sakit sa ating espiritu, ito po ang ating gamot. Ito ang ating ospital, ang bahay panambahan. Nandito po yung mga pastor. Si Pastor Roger, si Pastor Joel. Nandiyan din po si Pastor Daniel, Our education, Kaya po, ang inanga po sa inyo is dapat po tayong wag tayong tinatawag na umistop. Tuloy-tuloy po tayo, tumakbo tayo para marating natin ang finish line, which is the kingdom of heaven. And ano po, isa pong last po na process is yung faith of perseverance. The faith to endure and perseverance when tribulations, ang tribulation po meaning suffering. Persecutions or trials come. Nandyan po ang iba't ibang hamon bilang mananampalataya. Maraming mga arrogante na sasabihin na actually, ako po nakatanggap ko ng ganun eh. Kaya po, dapat tayo mag-equip. Kasi hindi mo pwede tayong di-equip. At dapat meron tayong humbleness sa isa't isa. At ang pinaka-importante po, prayer. Ang prayer po ay isa pong sandata natin para tayo po malilin. Wali po sa atin ng Holy Spirit at tayo po makapagsabi na kung ano po yung ibig pinaparating ng ating Panginoon. Actually, during our Bible study, during Sunday, nararamdaman ko yun sa mga pastor natin. Mayroong isang pastor, si Pastor Elito, is a very, anointed one. Kaya nga, Arabic mo sila. Nakita ko siya, paano sa alam mo isang Holy Spirit. Grabe. Pag siya nagsabi o nag-pray, talagang lumalabas lahat sa walang dapat. And even kay Pastor Joel, minsan nakakabis kami dalawa ni Pastor Enrico. Meron siyang sinasabi na talagang papasok sa utak mo. Amen po, Pas? Actually, Pas, we are blessed to you. Amen. Amen. Kasi po, yung sinasabi nila, ma-amaze ka yan. Na even sa una, medyo, wala pa Pero habang tumatagal, nandun dumadalo yung Holy Spirit. Kaya nasasabi niya yung dapat sabihin. Thank you, Lord. Amen po. Glory to God. Kaya po, kung kayo pa atin ng Bible study, malalaman nyo mararamdaman nyo. Pero dapat kayo magbasa ng Bible. Kasi kung hindi kayo magbasa ng Bible, hindi nyo mararamdaman. Kung hindi kayo mag-pray, hindi nyo mararamdaman. Kailangan talaga.
Dahil ako noon, hindi ako ganun kalalim eh. Pero habang tumatagal, habang tumatanda, kailangan mo palalim eh. Dahil, siyempre, hindi tayo matured lang sa ating physical, but should be also matured sa ating spiritual. Ika nga noon eh, when I was, I think, last 4 years ago, ang aking pong objective noon is to get the higher career. I meet the highest career in life. You know, that time, lahat ng certificates kinuha ko. Siguro naalas ako ng siguro almost 20,000 reals. Sa lahat po ng mga certificates. Pero nung ako po ay nanlamig sa Panginoon, dahil po nung aming church dati is naging dry. Kasi alam mo ba ang praise and worship, ito po yung inatake ng isitan eh. Ito ang praise and worship. Ito nagsimula ang kasamahan eh. Bakit kaya po? Sila po kasi yung frontliner eh. Nagkaroon po ng relationship sa balik. Doon pa ako nasira, no? Nawala ako. Kasi nakikita ko sila, pati ako nawala. Kaya ginawa ko, tinigil ako. 1 month ago, doon ko nakita na hindi ko na kailangan ng certificate. Kailangan ko pong certificate ng sa ating Panginoon. To become certified na tayo po ay isang anak ng Diyos. Paano po yun? Tayo po ay magpakadalubhasa sa salita ng Diyos. Tayo po ay malaman natin kung ano po ang nilalaman ng Biblia. Kaya po ako yun, lahat binibili ko. Meron ako binili na breed, everything na Bible lesson. Dahil nga, honestly speaking, talagang mahina pa ako sa Old Testament. Hinahamit ko po sa inyo. Pero ngayon, binabasa ko siya. Ito even sa YouTube, binabasa ko yung mga pinapanood ko yung mga kung ano po yung nangyari noon. Kila Elijah, kila Moises, kila Samson, sino ba? Kila Aaron, kila Jacob, kila Abraham. Kaya po, kung malaman nyo ang Old Testament, karugtong yun ng New Testament. At karugtong yun ng Revelation. Kaya kailangan po tayo mag-i-equip. Hindi po tayo palagi nakapulang dyan. Kailangan po tayo, lalo po sa mga baguhan po. Nakikita ko sa inyo, baka sa inyo someday meron sa inyo dyan na maging pastora. Amen po. Si Ate Joy, nakikita ko si Ate Joy. Yun. Ayan, di ba? Si Ate Joy, no? Ate Joy. Si Ate Ivy. And even si Ate Honey. Si Ate Honey, meron siya, ganyan din siya. Si Ate Tasha, Tata. Hindi ka mo honestly. Hindi natin masabi. Hindi rin si Ate Jackie. Ganyan din ako dati. Nakapunan ako dati sa mga ganyan. Kahit nga po ako mga awit, pero hindi ako makaawit ng sa worship leader, yung worship leader. Kasi that time, nauuyan ako, overacting ako. Parang nakakahiya. Parang hirap mag-praise and worship. Kasi ganun ka. Kakasalisayo ka. Tapos kung ano ka sabihin mo. Kaya at that time, tinry ko eh. Back up muna ako eh. Back up para makakuha ko yung mga kanta ko ng praise and worship. Yung ginagawa ko eh. Hanggang dumating yung EGR, doon ako naging matured na. Sabi ko, kailangan ko nang tumayo bilang worship leader. Kasi hindi naman kailangan magandang boses ko sa pagiging worship leader. Ang importante, yung puso eh. Yung puso. Kanina, sa atin ay yung puso. Although maraming supply sa mga tono ng sorry po kanina ba kasi wala siyang patinig ko sanay sa music eh. Although nandun po yung pero at least nandun po yung pag-live up ng Holy Spirit sa atin. Amen po. And then po, tayo po muli sa atin po masyadong mahaba na. And then po, ang tanong po dito is, why tribulations and persecutions come? There are two kinds of spirit in the world. There is God's spirit and the evil spirit. Ang kaaway ay gagamitin ang persecution para tayo ay manghina. Ika nga. In every era, the pastors of the former
era kills God's prophets. Those kills the martyred spirits. At ano ba yung mga martyred? Ito ba yung mga, yung mga propeta noon? Na dahil sa salita ng Diyos, dahil sila po ay naglilingkod sa Panginoon, binubuhay sila ang kanilang buhay para po sa ating Panginoon. Kasi po sila ay napapersecute, sila po pinapatay. Hindi lang po basta pinapatay. Minsan, inahanap pa sa kumukulong mantika. Minsan, pinapatay po sila. Ganun po, no. Kaya po, napaka-dry po ang nangyari sa kanila. Pero sila po ay blessed sa panahon po ng Revelation, ang mga martyrs. Ika nga po, sa first coming po, sa John chapter 9, pwede po natin, ano po, John chapter 9. Kahit po sa ano na po, chapter 9, verse 30 na lang, hanggang 16. Kasi masyado mahaba yung content. Dito po makikita po kung ano po yung ano kung ano po yung sinasabi po na bakit nagkaroon ng persecution. Para po malaman natin lahat kung ano po ibig sabihin nito. Kasi minsan nangyayari, binabasa lang pero hindi naiintindihan Hindi na papaliwanag na maayos. Dapat po sa atin po ay ipaliwanag po para mas malaman natin at malaman natin at ito po ay maisabuhay natin. Ano po yun? 13 po, no? They brought the man who used to blind to the Pharisees. The day that Jesus made the man and opened his eyes, parang kapampangan, was a Sabbath. So again, the Pharisees asked him how he receives his sight. He put mud on my eyes, he told, I wash, and I, ito po yung 16 po, can see. Therefore, some of the Pharisees said, this man is not from God, for he doesn't keep the Sabbath. But others were saying, how can a sinful man perform such signs? And there was a division among them. Parang may pag-English sa Tagalogin natin. Sa Tagalog po, dinala nila sa mga Pariseyo siya na ang unay bulag. Araw ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at pagdilatin ang kanyang mata. Muli ngayong tinanong naman siya ng mga Pariseyo kung paanong tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mata at naghugas ako at ako'y nakakita. Ang ilan nga sa mga Pariseyo ay sabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilim sa Sabat. Di tapat sinasabi ng mga iba, paano bagang makakagawa ng gayon ang tanda ang isang taong nakasalanan at nagkaroon ng pagkabahagi sa gitna nila. Muling sinabi nila isa na yun. Sa natin. Bulag at sabi sa tungkol sa kanya na siyang nagpadilat ng kanyang mata at kanyang sinabi siya isang propeta. And then nagsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya na siya'y naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang. Ito po yung pinaka-climax. Ang mga magulang yaong tumanggap ng kanyang paningin at nagtanong sa kanila na sinabi ito, baga ang inyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paano nga nakita ngayon sila ngayon? Nagsisagot ang kanyang mga magulang at nagsabi, nalalaman namin ito'y aming anak at pinanganak na bulag. Katapat, kung paano siya nakita ngayon ay hindi namin nalalaman. O kung ano-ano padila sa kanyang mata ay hindi namin nalalaman. Tanungin niyo siya'y may gulang na siya'y nagsasalita para sa sarili niya. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang magulang sapagkat hindi mabasa. Nangatakot sa mga Hudyo
sapagkat pinagkaisaan ng mga Hudyo na kung sino mang tao ipapayag niya ang Kristo ay palayasin niya sa sinagoga. Kaya sinabi ng kanyang magulang, siya ay may gulang niya, tanawin ko siya. Bakit po? Nagkaroon po na ng persecution. Paano pa nagkaroon ng persecution niya? Nagbigay kasi ng takot ang mga tagapagturo. Hindi alam na ginamit nila ang mga kaaway. May lalaking pinanganak na bilag, ayun siya. Natakot ang kanyang mga magulang na di sila naninindigan na si Jesus Christ ang yung pagkiling sa kanilang anak. Kasi natatakot sila eh. That time. Natatakot sila sa ating sa Parseyo, sa mga ng simbahan, mga pari ng simbahan. Dahil, pero ang nangyayari pa, pag kayo'y, ang sabi ng Pariseo nun, pag kayo'y sa ating Panginoon si Kristo, kayo ay isang kulto. Kayo ay demon possessed. At pinapakalat pa nila na ang ating Panginoon si Kristo ay isang kulto. That time. Pero mo sa bahay ng Panginoon, siya'y pinipasibute. Di ba ang sakit? Ang sakit po, ang ating Panginoon sa bayan niya, hindi siya kinikilala. Siya ay hindi kinikilala na Messiah that time. Sa Luke chapter 9, sa Luke chapter 20, parable of tenants. Ito po, isa rin pong persecution to. Pwede po maano pa yung chapter na po. Luke chapter 9, Luke chapter 20, sorry. Chapter 20, parable of tenants. Ito, wala pong ilang kahit hindi nito. Para ito, ibig sabihin ng parable of tenants. Lucas 9. Chapter 20 po. Chapter 20. Chapter 20. Luke chapter 20. But you, he asked them, who do say that I am? Ito yun? Ano po? Chapter 20. Luke 20. Luke chapter 20. Verse. Wala siyang nakalagay na verse, pero tungkol siya sa farmers. Ano yun? Ay, hindi pa yun. Luke 20. Sorry, Luke 20. Ayun po. One day, as he was teaching the people in the temple complex and proclaiming good news, yun, parang hindi yata yun. About sa farmer. Para sa farmers. Verse 9. Ayan. Yun yun. Ayan. But when the tenants saw... Ayan. Ayan. Okay, ayan. Tawa yan. Then he began to tell the people this parable. A man planted a vineyard, leased it to the tenant farmers, and went away. Sorry, wala. Ano wala? Went away for a long time. Then next, at harvest time, he sent a slave to the farmers so that they may give him some fruit from the vineyards. And the farmers beat him and sent him away empty-handed. And next is, and sent yet a third, but they would, and sent yet another slave, but they beat that one too, treated him shamefully, and sent him away empty-handed. And next is, and he sent yet a third, but they wounded this one too, and threw him out. And the last is 13. Then the owner of the vineyard said, what I should do, I will send my beloved son. Perhaps they will respect him. But in 14 po. But when the tenant farmers saw him, they discussed it among themselves and said, this is the heir. Let's kill him so that his inheritance will be ours. Bilang mo po yun, kung nangyari doon. Ano po ibig sabihin ng farmers? Bibigyan ko pa ng sa pag-give. Ano po yung farmers na sinasabi niya? Ayun, pumas. Ano ba yung sinabi niyo? Sino po yung farmers? Ano po yung farmers? Ano po ibig sabihin ng farmers? Diyan sa Farmers. farmers po. Sila yung mga manggagawa sa kabasan. Yes po. Ano po yung tungkol po sa biblical? Yung alam po kasi dyan, mayroong mga may-ari nung vineyard o may-ari ng
farmers. So, yun ang may-ari nun, siyempre si Lord, at tayo yung mga ginagamit ng mga manggagawa doon. Pero po, Pas, kasi physical siya literal. Ano ba yung sabihin ng farmers po? Yung sa sinasabi sa parables of the tenants. Farmers, pagka, farmers, tayo Sabi po ng Pas, yung tagapagano ng tagapagtanim ng mga seeds ng salita ng Panginoon. Yung spiritual, Pas, pero ano po, Pas? spiritual na aspect. Ano po, one word lang po. One word, farmers. Sirip na. Direct na. Direct na. Actually po, ang farmers po, it's a parable dito sa sinasabi niya. Ang farmers po is a pastors. Pastors. Amen po? Tama mo ba? Ang farmers po ay pastors. Diyan sa ano po yan, ang mga pastors po, instead sila po ang mga sa mga servant o alipin nga tinatawag nila o manggagawa, sila pa yung kumatay doon sa sa mga tao yun. Even po yung anak, sila po kumatay. Ibig sabihin, pinisikit nila, pinatay nila. Ayun po pinarating ng ating Panginoong Hesus Kristo dyan, na doon po sa loob niya, sa loob na po yung kanyang sa loob na kanyang sa bayan ng Israel, sa bayan niya, doon pa pinipersecute ang mga kanyang servants, ang kanyang mga nabalataya. Ano pang ibig sabihin nun? Sabi pa nga doon, no? At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan na talinghaga nito. Nagtanim ang isang tao ng isang ubusan at pinagkatiwala sa mga magsasaka at napasa sa ibang lupain na mahabang panahon. At sa kapanahonan ay nagsugo siya ng isang alipin sa magsasaka. Ayun nga pa yung sinabi nun. At nagsugo pa siya ng isa pang alipin at nagsugo pa siya ng ikatlo at ang kanyang anak. Sinugo niya. Ito po yung nagbibigay ito po yung bigay ng ating Panginoong Hesus Kristo na talinghaga about po sa tenants of the vineyards. Ang magsasaka or farmers ay referring to pastors. Meaning sila ay pumatay ng mga servants ng ating Panginoon. Spiritually, pinatay nila ang mga ito sa pamagitan ng salitang kasinungalingan. Bagamat sila ay mga mananampalataya. It's only a literal o yung sinabi nun sa parables, pero ang spiritual nun, pinatay sila, pinatay ang kanilang sila sa salita. Lahat po ng kasinungalingan sinabi sa kanila. Ano po yung sabihin nun? And since Adam sins, the world became one of sins and persecutes God's prophets. Sino pong gumawa noon, kundi po sa bayan ng ating Diyos, hindi po sa outsider. Nakakalungkot kasi maraming mga pastors na pagkat sila'y nakapag-aral at matagal na sa pananampalataya, pero sa kanila sila'y mga eksperto sa larangan ito. Only knowledge, walang understanding. Puro commentary on interpretation. Kaya dapat tayong magsaliksik, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon upang manuman natin kung ano ang sinasabi ng Bible instead of persecuting others. Especially po ang Revelation. Honestly po. Kahit po sino po magaling na tao, kahit po scientist, kahit po bachelor degree, kahit po master degree. Pagtungkol po sa Revelations and even the parables, mahirap pong unawain. Mahirap pong unawain, honestly. Especially po ang salita ng Diyos. Marami pong ibig sabihin ng salita ng Diyos. Meron pong sa food, meron sa treasures, meron sa waters, meron pong sa seeds. Marami pong ibig sabihin po ng words ng Word of God. Na pag binasa natin sa Bible, hindi natin maintindihan. Even ako po noon, nung ako po yung nagbabasa ng Bible, pag binasa ko siya, parang ako nagbabasa lang. Parang ako nagsasalita. Pero,
sa unawa ko kung ano ibig sinasabi doon. Makapagsalita ka nga doon, makapag-comment ka doon, masasabi mo, pero ang sinasabi mo, it's nonsense. Komentary lang. Wala sa Bible yung sinasabi mo. Ano mo papan sa atin doon? Para po malaman natin kung ano yung parapos. Bukod po sa ating pong pagkasaliksik, meron po isang bagay na natin malaman. Ang pag-pray. Dahil po ang pag-pray po ay isang matibay na sandata natin para malaman natin kung ano po ang nilalaman ng Bible. Kaya po, tama po sa amin pong Bible study, pray first before tayo mabasa ng Bible. Amen. Tama po ba? Kasi kung hindi tayo mag-pray, it's useless. Walang mapasok sa atin. Honestly po. Sa mga baguhan po, simulan niyo po mabasa ng Bible. Amen po ba? Hindi sa akin. Kailangan po natin mabasa ng Bible. Kasi it's already at end times. Already. Honestly. Tayo po ay namumuhay na sa 6,000 years ago. 6,000 years. Initin na natin ngayon sa judgment na lang. The prophets, apostles, and even Jesus were persecuted and killed. Naalala po yun sa panahon ni King Ahab. Siya ang hari ng Israel. Sa panahon niya, maraming pong pinapatay na propeta dahil nakapag-asawa siya ng isang hintig. Siya si Jezebel. At sinabi ni Jezebel na kailangan sundin si Baal. Lalapin Baal si Baal. Dahil sa Old Testament, si Baal is a false pastor. Ano sa Revelation. Dahil sa Revelation, binanggit din si Baal. For my information po, si Baal po ay nabanggit sa Revelation. Meaning to say, it's a destroyer. Siya po ay ng maling salita ng Diyos. And then, at pag di sasamba, sila ay papatayin. Kaya maraming namatay na propeta ng Diyos. Sino po yung napapatay? May authority ba si Jezebel? The time of the first coming, sino yung papatay sa mga disipulo? At si Kristo. Sino pa yung mga chosen people? Dahil si King Ahab ay galing po sa Israel. Ang Israel po ay lupa. Ang bansa ng ating Panginoon. Lahat ng tao ng chosen people. Pero sa second coming, sino gagawa nito? Sino magpapersecute? Sino po? Alam niyo po ba? Sino po? Marahil, hindi po alam kung sino po ang magpapersecute during this time. Sa ating pong generasyon ngayon. Sino po kayo? Sino po? Meron po kayo meron po kayong clue kung sino po yung magpapersecute sa araw sa panahon na yan? Ito kuya. Kuya Boy. Wala kang idea. Sino po kapenin sa ito? Yeah, Ate Ivy. Alam mo? Hindi niyo alam? Kuya Fred. Sino po magpapersecute sa araw sa panahon yan? Diba? Hindi alam kung sino. Sino po? Yung sama dahil Sa panahon mo ngayon, sino po yung mag-ano? sa ano ngayon, Ano niya? magpe-persecute sa mga nagkasala. Hindi po. Sino po yung mag-persecute dun sa taong gumagawa ng sasalita sa distribute sa ating Panginoon, bibigyan ng pahayag ng salita ng Diyos. Sino po yung sa panahon ngayon ang mag-persecute sa kanila? May sabi ako, si Pastor Joel, ikaw, kayo po. Kung sino po yung mag-ano? Malapit na po. Yung mga unbeliever. Hindi po. Sino na po? Parang best tayo. Ang ano po is, sino po ba? Ang ano po is yung,
Kung sino po yung mananampalataya. Kung sino po yung mananampalataya, siya po yung mag-aalas ng persecute sa tao. Sa tao mananampalataya. Amen po. Di ba tama, Pas? Nangyari talaga. Ngayon eh. Marami po ngayon mga pangyayari. Kaya po mangyayari po, nation by nation, magkakaroon ng war. Tayo po ay naging literal po doon. Pero ang sasabi nation ng nation po, magkakaroon po ng away sa doktrina. War of the doctrine. Bakit kaya po? Kasi kanya-kanya pong katuruan. Kanya-kanya katuruan. Kaya dapat po tayo saliksik sa ating Bible. Kaya natin mag-discern kung ano po yung tama at mali. Kasi pag tayo napunta doon sa balik katuruan, sa mixed teaching, ano mangyayari? Tayo po hindi makakatay sa kingdom. Amen. Eternal life. Pansinin niyo po yung alak. Pag yung alak, nalagay niyo sa, ano yung white skin? Yung nalagay ng alak. Pag yung alak na bago, ninalo niyo sa luma, ano mangyayari? Naghalo niyo ito, naghalo. Ano mangyayari po? Magkano po, di ba? Mag-burst. Masabog. Ayun po yun. Ibig sabihin po, yung katuruan na bago at katuruan na luma, pag pinagsama mo, nasabog. Ganon din po yun. Pag tayo nahaluan po ng mixed teaching, ganon po mangyayari sa atin. Tayo po makatanggap ng maling katuruan. Ayun po ibig sabihin nun. Kaya po, ang dahil po natin dapat po malaman sa atin kung sa mga parables. It's also a parables. And even po yung sinasabi nila na river of life. Pag ang puno po ay naka po sa river of life. Tubig ay salita ng Diyos. Pag ang puno po lumalago siya, ibig sabihin po, lumalago siya sa salita ng Diyos. Kaya lumalago po. Namumunga. Yun po ibig sabihin nun. At sino po yung mga sanas? Sino po yung mga pastors? Sino po yung mga lead? Sino yung mga evangelists? Sino po yung mga bunga? Tayo po, mga saints. Ano po yung saints? Mga tao, mga people. Kaya ang dahil po natin dapat malaman sa Bible. Kaya ako nung una, parang hirap akong basahin ng Bible. Ang sakit sa ulo. Isa gusto mo lang bitawan kasi nga, hindi mo maintindihan talaga eh. And it's about time. Kaya po ako naging guilty dahil nga, nasa po, Pastor Joel, nabigyan niyo po yung pagkakataon ng salita nito. Amen. Dahil ito na po yung time para malaman po natin lahat. At sana po ito po yung may pasok natin sa ating mga utak, sa ating mga puso. At ito po yung maisang buhay natin. Para po mabuksan na kung ano po yung ilalaman ng scroll. Para po marang natin sa hinarap kung ano mangyayari. Actually, we are only waiting for the judgment. Totoo po, kung kayo pa i-verify po nyo. From Revelation 1 to 17, nangyari na po. Initin na po ang 18, 19, 20. Kaya po, dito, si Satan uses persecution and fear to stop people from getting closer to God. Ginagamit ni Satanas ang pag-uusig at takot para pigilan ang mga tao na malapit sa Diyos. God's own people persecute the ones sent by God. Inuusig ng sariling bayan ng Diyos ang mga sinuno ng Diyos. Pansinin niyo, naalala mo, Ate Ivy, yung siya sa inyo, na yung sinasabi na si Satan makukulong sa ilalim sa ilalim. Bakit po? It's only a physical, it's only a literal things. Si Satan po, bakit siya makukulong? Kasi wala na pong masama. Wala na pong mga pagkasala. Pag nangyari po yun sa atin, lahat, tayo po lahat ay nakatuon na sa ating Panginoon, meron na tayong righteousness. Si Satan, makukulong na siya sa kailaliman. Wala na. Wala nang kasamaan mangyayari. Pero sa panahon ngayon, talagang meron pa eh. Madami pa. At dumadami pa. Kaya po ang ating Panginoon, siya po'y kumikilos. Kaya siya Diyos na buhay. Kaya siya Diyos na buhay dahil siya from Genesis until now, siya po ay kumikilos.
Nagkakaroon po ng betrayal, nagkakaroon po ng creation. Nagkakaroon po ng betrayal, creation, hanggang ngayon. Pero ngayon lang po huli. And after po ng judgment, lahat po ng mga weeds na tuyo, susunugin. Lahat po ng mga ilagay sa barn. Ano po yung barn? Ayun po yung kingdom of heaven. Nandun din po sa Bible ang barn. Mga barn po, ibig sabihin po nun, lahat po ng mga seeds na namunga, doon yung nalagay sa barn. Ibig sabihin, sila po yung namunga, kaya po sila makaka-receive ng kingdom of heaven. At the time of Revelations, fulfillments, it becomes the era of God's reign. Sinabi sa Revelation 11:15, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will reign forever and ever. Ang pagtunog ng pitong trumpeta, doon pa lang sinasabi na maghahari na ang ating Diyos dito sa mundo. At ibig sabihin, tapos na ang paghahari ng mga kaaway for the past 6,000 years. Kaya, ayon sa sinabi ng 1 John 5:19, even Revelation 12:10, after fighting and overcoming the group of the dragon. Ano ba yung group of the dragon? Ito po yung mga false pastors. Kala pa natin yung sa sea, binuwas ng dragon. It's what they call this, totoong literal na dragon na nalabas na sa sea. Hindi po. Ang dragon na yan is a false pastors. Kasi po ang sea, alam niyo po ba yung sea? Di ba? Malawak ang sea. Ang sea po ay nagre-represent sa all denominations dito sa mundo ito. Isipin nyo, pagka mainom nyo ba ang dagat? Literally? Di ba? Hindi po, maalat, sobrang alat. Ibig sabihin nun, andun lahat ng katuruan na huwag natin dapat tanggapin. Dahil pag tinagap natin yan, tayo malalason. Dahil ang dagat po ay maalat, tayo malalason. Ano po ibig sabihin? Medyo siya tricky, pero pag ito po yung inunawan natin, maganda po. Then, after that, now we have come to the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Messiah, for the accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night and be heard down. Kailangan matupad ang katuparan sa Revelation 12 at Revelation 19:6 sabi po doon, Hallelujah for our Lord and God Almighty reigns. Lahat po ay ma-restore na ni God. Kailangan na manuwa natin ito dahil ito po ang pinali. Dapat natin malaman. Pero di pa rin ito maunawaan. Why? Tribulations and persecutions come dahil sa dalawang espiritu, God and evil spirit, na naglalaban, pero ito hindi na mangyayari. Ito yung mga tapos na kasalanan po ating mga panahon. God's new kingdom and new people are created. The world of sin comes to an end and the world of righteousness begins. Ang may iwan ang mga righteous, kaya dapat tayo ay masild ng katotohanan para tayo makaligtas sa kasanulingan. Makarating tayo sa kingdom of heaven at eternal, which is the purpose of faith. Kaya ba ang ating ano po ngayon is a purpose of faith. Ano ba purpose of faith? To enter the kingdom of heaven and receive an eternal life. Kaya sana po, tayo lahat po, ay sa puso natin lahat to, yung mga sinabi ko po ngayong araw na to. Dahil ito po hindi po galing sa amin, ito po galing sa ating Panginoon. Ito po standard po na binigay mo sa Bible. Although sa ngayon po, alam ko hindi po naunawaan, pero kung kayo po at least 10% o 20% ma-receive nyo po ito, unti-unti, gradually, tayo po yung makakarating sa ating paroroon. Tayo po nagtagumpay sa ating Panginoon. Hindi po pagkat tayo nagsisiba, akala natin tayo safe na. Safe na nun. Kasi marami nagsisimba, pero hindi naman sa pusing nagsisimba. Maraming nakikinig sa Bible study, pero baka hindi rin namin nagustuhan. Kaya po dapat tayo ay talagang isang puso natin, magkaroon tayo ng faith sa ating Panginoon.
Hindi parang tayong banal na aso sa tumabayo. Na natin, at even po yung mga yung mga Muslim na nakita mo sa kalye, hindi ako doon eh, kasi pakikita mo sa tao, nag-pray ka sa kalye, umulog siya sa isang tabi. Parang pinakikita mo na pero hindi eh. Kaya nga sa nila, hindi lahat ang tumatawag sa Diyos ay para sa Diyos. Kaya po tayo dapat po maging ano pa tayo. Tayo po maging seryoso na. Hindi po pagkat kayo bata pa, hindi kayo maging seryoso, no. Dapat nga kayo pa yung mas ano pa. Kayo yung sa makapag-spend sa salita ng Diyos. Dahil kami, alam niyo mo nung tanong ngayon, pag 70 years old ka na, ano na yun eh, gift na yun ni God sa'yo. Pero most talaga, tama yun, life is short eh. Kami nga nila ni Kuya ano dyan, life is short. Tama po ba? Kaya dapat tayo ay, ngayon pa lang, tayo po ay makinig na sa salita ng Diyos. Tayo po ay magpatalubhasa na sa ating Panginoon si Kristo. Amen po. Ang conclusion po, kasi nakita ko sa inyo parang iba na yung ano na eh. Hinaantok na. Pero kala niyo po ba, mahirap magsalita sa harapan. Tama po ba? Mahirap po gumawa ng lesson plan. Kung iba nakikita nyo, walang lesson plan. Kasi, ang kanilang turo po is moral teaching. Hindi nila hinahalo. Kasi actually, apat po ang sa Bible. At ating i-ano, history, moral teaching, fulfillment, and prophecy. Pag yung dalawa, wala. It's useless. Lahat naman tayo may moral teaching eh. Lahat tayo nakarating ng history. Nag-aaral tayo ng history. Pero yung prophecy at fulfillment, dapat malaman din natin yun eh. Kailangan po natin malaman yun. Dahil tayo po ay nasa end times na. Kaya ako sa conclusion, what is the purpose of faith? Kingdom of heaven and eternal life. And then, number 2, necessary process, being born again. One spirit being born again and again of God's seeds. And growth process in which one's inner person grows. And the last is the faith of perseverance, unchanging faith with which one endures and perseveres. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kaya po tayo, kumayo po sa akin tayo. Lord, maraming salamat po Lord sa amin po Lord, that we are here gathering what is the truth that comes to you, Lord. Alam po Lord na it's very hard to explain to everybody. But alam ko po Lord, nandiyan po kayo Lord, nagagabi sa amin. Kayo po Lord ang magbibigay sa amin kung ano po ang tamang katahanan namin. Alam ko Lord na marami pong persecution po ang nangyayari sa aming mga buhay. Dahil marami pong extinct na nangyayari na kataluan. Lord, maraming salamat po Lord. At ako po'y malubag na po sa aking puso at isipan. Nalailahan ko na po kung ano pong dapat ko ilahan. Pagamat ito is only how many percent only, small percent only. But the truth is, naisabi ko po. Asala po Lord, ito po yung magpahayag po sa maraming tao at ito po yung mag-ikip po ako sa yung salita Lord. Para po lahat po na nandito at makakarisit po ay maramdam nila at malaman nila kung ano ang tama po. Lord, salamat po Lord sa binigay niyo po sa aming wisdom and knowledge po Lord. Alam ko po Lord, kayo po ang nabigay sa amin ito Lord. Masalamat po sa mga bagong dumating dito sa bahay Panambahan. Na pagkapat sila po bago, kailangan po nila makalinig po ng mga basic Bible at makainom po ng divine milk. Kaya sana po hindi po ang una. Ito po yung simula pa natin sa kanila. Na hindi po alam po namin Lord na hindi po lahat ang uli. Hindi po ang lahat ng una ay hindi po ang huli ay mauna at mauna ay mahuli. Kaya alam mo namin Lord, kayo po ang magbibigay sa amin ng gabay, ng tagumpay upang marating namin ang kingdom of heaven and even the eternal life, Lord. Alam po namin Lord that we are already in the judgment, near in the judgment day.
na after that, magkaroon po kami ng new heaven and new earth. Maraming Lord, salamat po Lord. Dahil kami po nagtipon-tipon dito. At sana po Lord, palakasin niyo po kami sa inyong katuruan. Dahil po ang inyong katuruan ang bibigay sa amin ng kalakasan. Ang inyong katuruan po, bibigay sa amin ng tunay po na Espiritu Lord. Na alam po namin Lord, that we are here Lord, to praise you in the highest place Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po Lord. Maraming salamat po Lord. Hallelujah Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Maraming salamat po sa aming mga pastors po here. Nabigyan mo kami ng opportunity to spread the news of the Lord. Maraming Lord salamat po. Maraming salamat po sa kanilang sa inyong gabay para po maparating ang salita mo. Maraming po salamat Lord. Hallelujah. You are the King of Kings and the Lord of Lords for us. Maraming po salamat po Lord. That this is the time and this is the moment and this is the victory for all of us here. Kung ano po ang tama po. Kung ano po ang dapat po namin tama. Sana po Lord, mabawasan na po ang persecution dito sa ating sa buong mundo. Mawala na po ang mga worldly po. Kung hindi pong bawasan po Lord at maaari pa talaga. Hallelujah Lord. Sana po Lord ang aming pong bahay palambahan po Lord ay maging instrumento po. Yes, Lord. Maging instrumento ng pagpapalago ninyo sa amin. Na alam po namin Lord na ang inyong pong objective po Lord, ang lahat po ay maging Kristiyano. Maging Kristiyano po sa buong mundo ang lahat ng tao. From east to west to all nations Lord. Alam po namin Lord, ito po ang inyong objective Lord. Kaya po kami nandito Lord. Upang kami po ay magsilbi sa inyo. Upang mapalagaw namin ang simbahan. At sana po Lord, lahat po ng mga nagpaparataya Lord ay magkaroon po ng good gratitude po Lord. Na para po sila ay makapagbahagi po Lord sa aming simbahan Lord. Na alam po namin Lord na ang aming pong church ay kailangan po ng source po na para po mapalago. At sana po Lord, maging mapapatibig po namin ang aming Bible study, ang aming pong prayer meeting, at even po sana po magkaroon po kami ng evangelism po sa labas. And this is very important po Lord para po namin mapalagana po ang iyong salita. Kaya alam po namin Lord, kapag kami po ay nakapagbigay ng makahayo po ng mga unbelievers, kami po ay mabibigyan po ng blessings Lord. Ano po yung blessing Lord? Mabibigyan siya. It's about the kingdom of heaven and eternal life Lord. Lord, maraming po salamat po Lord for everything Lord that you gave to us. Salamat po Lord. Salamat. We are here to you, Lord. In Jesus' name we prayed. Amen and amen. Hindi ko alam ah. Ilan ako si Sa? Kuya. Ay, ingat. Meron na exhortation. Tapos di ko na tanong. Ano na? Hindi ko nabasa sa mo. Nagkasakit siya. Ano ko nabasihan mo? Saturday po yan. Saturday pa yung pilos eh. Ako pala. Dakilang katapatan niyo sa akin. Nakano ba? Hallelujah. Ay, wala pa po. Ay, ito. Magandang dumako na po tayo sa testimony. Ha? Ano ba? Ikaw talaga nagpapasok. Paras kayo ni Sis Tata ha. On the spot. Diyos ko to.
Unang-una, nais ko lang pasalamat sa Panginoon. Sa tayo tama. Kasi ayun, bali, kasi nakakarang linggo, di ba dapat dito lang nakatayo lang sa papasalamat sa vacation ko. Sa fruitful vacation na pinagalan sa akin. Ay, nais kong pasalamat kasi napaka-successful ng ng bakasyon namin ng pamilya ko. Nung umuwi ako, kasi iba talaga pagka nauna talaga yung prayer. Nakaplano talaga siya. Sabi nga, di ba, our God is a God of order. Dapat pag may mga plano ka, tulog mo muna sa Panginoon. At yun, lahat magiging maayos. We are blessed kasi talagang pagpunta namin doon sa Singapore, ang laki nung natipid namin. Para doon sa, kasi based sa mga naman nakakausap ko na pupunta ron, ang laki talaga na nag-gas nila. Kasi mataas talaga yung cost of living doon sa bansa na yun. Doon pa lang sa mga pamasahe, sa taxi. I'm blessed kasi nakita ko doon yung paano kumilos ang Lord sa buhay ng tita ko na nandun. Talagang laki ng nakita ko yung nangyayari itong bus. Tagal na pala sa Singapore noon, kailangan pala kapsado mo lang yung mga number. Kung makakapsado mo siya, lahat ng buong Riyadh, malilibot mo ng maliit lang yung gastos mo. By bus lang. Kaya yung sikreto doon, pag nandun tayo na Singapore na kailangan kapsado nyo yung mga lugar na pupuntahan nyo. Through bus lang, gagastos ka lang ng mga $2 per 2 hours, parang ganun. Di ba dito ganun din? Magkano ba dito? 4 years, parang ganun. Kasi doon medyo mataas yun lang talaga yung value ng pera. Kaya yun, dito 4 years lang for 2 hours. Ayun. Kaya bilang advice na rin, kami sabihin nyo sa mga nag-commute, para hindi na kayo mag-taxi para mabawasan yung kita ni Kuya Oscar. Mahal ang taxi. Mahal ang taxi, di ba? Kaya yung mga mag-aaral sa bata, di ba? Medyo mahal. Kaya yung pagkakapisan niyo yung bus, ang napakadali lang. Tapos ang bilis lang ng biyahe. Lalo ngayon, kasi pagka nag-click na yan, mabawasan na talaga yung mga sasakyan dyan sa kalye. At yung bus, mabibigyan sila ng way. Talagang may sarili talaga silang daan. Kaya I'm blessed sa nangyaring vacation na yun. Ang dami namin napuntahan. Tapos yung gastos, hindi yung kalaki. Although malaki na rin, kasi, pero naka-budget naman na yun. Bago ako... Figure. 5 digits lang. Malaki rin yun. Malaki talaga. Pero talagang, kasi parang naman talaga sa mama ko yun, na mabigyan ko siya ng kasiyahan sa kabila ng mga nagawa ko dati. Sabi ko nga kung aanin yung mga gastos talagang mas malaki pa talaga sa pagpapaaral, sakripisyo, tapos sa mga kalokohan ko nagawa. Ayun. Tapos yung makasama ko yung mga anak ko, salamat din sa Lord dahil nakatalino ng mga bata. Nakagulat ako kasi yung mga kwentuhan namin sa yung mga anay ko si 15 years old pa lang, pinag-uusapan namin about sa yung word yung stock market. Sabi ko, gulat ako. Mga ganun. Sabi ko, ang galing ng anak ko. Tapos doon nagulat ako kasi masyado silang advance. So babantay lang natin yung mga bata. Kasi may mga na-insert sila na makakuha silang information na talagang parang imposible. Sabi niya, may kinalaman daw yung drugs sa stock market. Na kailangan talaga hindi raw mawala yung drugs kasi babaksak daw yung value ng pera ng US at pagkakaroon ng gera. Gulat ako sa anak. Kasi nga, laki raw ng yan, may raw yan may value talaga yan yung drugs. Gulat ako sa anak ko. Kumbaga, masyadong advanced. Kumbaga, babantayan din natin. Kaya piniliwanag ko sa kanya na depende na lang sa inyo kung ano yung mga kasalumuha sa anak niyo, yung mga kwento. Piniliwanag ko sa kanya na gano'n. Yung mga, sabi sa kanya, yung mga pinag-ukuhan naman ng information, kailangan sila. Talagang kilala. Talagang, kumbaga, yung maganda yung background nila. Kasi baka maligaw sila sabi ko sa anak ko, na baka maligaw anak. Kasi, saan mo makinuha yung mga information na yan? Kilala ba yung tao? Kasi may mga may mga survey tayo na ganyan. Na hindi naman dapat talaga, pwede natin silang panuorin, pero dapat maging maingat tayo. Ganun. Ayun, papasalamat din ako sa kahit na maulan doon. Talagang iulan ng umaga, ay ng hapon, pero sa umaga naman maayos. Kaya nakapagdala ka pa.
Tapos yung bagyo, nandun ako that time. Tapos we are blessed kasi nakabili na kami ng ticket ng yung showing talaga ng Wolverine sa kanya. Sino ba yung dalawa? Si Daredevil. Tama ba? Deadpool pala. Deadpool na, nagkamali na. Ayun, yung mga Deadpool and si Wolverine yan na. Pinanood pa rin namin kapag bumabagyo na talaga sa Manila. Yung lugar naman na pinuntahan namin, hindi naman siya binabaha. Kaya ayun, natapos pa rin namin yung sine bago siya mag-close ng alas 5. At sa pag-uwi, ayun, talagang iba talaga pagka nasa Panginoon ka. Ay lumahan ako na lahat ng mga pinanses, mga pangangailangan mo, ibibigay niya. Kaya bilang isang manggagawa ng Panginoon, napaka-importante talaga ng pagbibigay. Di ba, na-relate? Diba? Kasi pag talaga nagbibigay ka, you are blessed. Sabi nga sa Bible, it's more blessed to give than to receive, sabi ng Panginoon. Ang nagsasalita din yung Panginoon Jesus. Na kapag nagbibigay tayo, talagang we are blessed. Kaya nga, ina-advise ko rin dito sa church na yung mga tumatayo, lalo yung mga may mensahe, mabigyan natin sila. Kasi sila yung ginagamit ng Diyos para tayo mabit ng mga information at yung spiritual growth natin lumago. Kapag ni Pastor Darius, Kuya Darius. Amen. Diba? Ng mensahe. Diba? Kung walang ganyan klaseng nagbibigay ng oras panahon yan, nagre-review, naubos yung oras nila na magpuyat, nagsusunod ng kilay. Meron pa naman. Yung meron. Kaya yun, dapat mabibigyan talaga sila, kahit si mga pastors natin, na kahit magkano, ay kasi, the more na binibless natin sila, the more na ibabless ang church. Amen. Nainiwala ko tayo nun. Amen. Kaya, ayun, kung kayo bilang isang individual, kung gusto nyo ma-bless financially, hindi naman talaga sa financially lang rin, pati sa lahat. Sa pamilya mo, sa sarili mo, sa trabaho mo, siyempre sa spiritual growth mo. Lahat mabibless yan. Amen? Kaya, ayun po, kung may magbigay na po tayo sa Panginoon. At salamat sa Lord sa mga blessing na nakakatag ko. Ayun lang po. Relate, di ba? Grace, grace, grace. Grace, grace. Amen, amen. Grace, grace, amen.
Amen. Dahil pagpuli po natin ang ating mga ito po. Lord God, maraming po salamat po Lord God sa mga blessing po Lord God na pinagkalog niyo po Lord God sa bawat isa po Lord God. At dalangin ko po Lord God na bless you rin po Lord God ang pinagbubulang po Lord God ng mga ito po ito Lord God, ang gano'n po Lord God, ang aming kumpanya po Lord God na pinagtabang po Lord God. Dahil ito po Lord God, ang daloyan po Lord God, ang aming pagpapala po Lord God. At gano'n po Lord God, ang hawak po Lord God ng panalapin po Lord God, at bigyan niyo po siya Lord God, ang knowledge and understanding po Lord God, sa paghahawak po Lord God ng salaping po Lord God, upang magamit po Lord God sa inyong bahay panabang po Lord God. Lord, salamat po Lord God, sa ilaman po Lord God, at binabalik po Lord God, at pasasalamat po Lord God, sa pangalan po ng Jesus. Amen. Amen.